Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isinilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Ang mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso. Sa anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mga mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magaling na hari sana si Josias. Dinala ang mga tao sa pagsunod sa batas ng Panginoon sa kanyang Deuteronomic reform. Nagiging tapat sana ang mga tao sa kanilang tipan sa Diyos sa kanyang pamumuno. At sa kasawiang palad, bata pa siyang namatay sa isang digmaan. Hindi pinagpatuloy ng mga hari na sumunod sa kanya ang Deuteronomic reform. Bumalik uli sila sa pagsamba sa iba't ibang mga Diyos. Mas madali ang pagsunod sa kasamaan kaysa paggawa ng matuwid. Pinadala ng Diyos ang mga Babylonians at sinalakay ang Jerusalem. Kinubkob nila ang lungsod at pagkaraan ng 3 buwan, sumuko si Haring Joaquin. Sinamsam ng mga Babylonians ang makukuha nila sa lungsod at dinala bilang bihag si Haring Joaquin, ang pamilya niya, ang mga pinuno ng bayan at ang mga pangunahing mamamayan ng Jerusalem. Dinala din sa Babylonia ang mga kawal na Israelita. Tinatawag natin itong first exile. At ito ay nangyari ng 597 BC. Ipinatapon lang ang mga pangunahing Israelita sa Babylonia, pero hindi sinira ang lungsod at ang templo. Iniiwan nila sa lungsod ang mga mahihirap at mga mahihina. Iniwan nila si Natanias na maging hari ng Jerusalem. Pinalitan nila ang pangalan niya at tinawag na siya na Sedekias. Pinalitan nila ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, sila ang mas mataas kaysa kanya. Sila ang nagpalit ng kanyang pangalan. Ayon sa mga propeta, ang parusa ng Diyos ay nangyayari sa kasaysayan. Kumikilos ang Diyos sa kasaysayan.
Ang mga mabubuting pangyayari dito ay gantimpala ng Diyos at ang masasamang pangyayari ay parusa ng Diyos. Dahil sa kapabayaan ng mga hari at ng mga tao sa mga utos ng Diyos, dumating ang parusa. Natalo sila ng kaaway at naging dayuhan at bihag sila sa ibang mga bansa. Hinihikaya tayo na subaybayan ang mga pangyayari ng ating panahon. May mensahe ang Diyos sa pamagitan ng mga ito. Let us interpret the events that are happening in our time. Hindi lang basta-basta itong nangyayari. May ipinahihiwatig ang Diyos sa atin. Tulad na ngayon, may sinasabi ang Diyos sa mga maraming digmaan na nangyayari. Kulang ang desisyon ng mga leaders na pigilin ang mga hidwaan. Mas naniniwala sila sa mga bomba at mga missiles nila kaysa pag-uusap at negosasyon. Wala namang digmaan na natapos dahil sa naubos ang mga kaaway. Ang lahat ng digmaan ay nagtapos dahil sa negotiations. Kaya tayo mga mamamayan ay dapat manawagan sa mga leaders ng mga pamahalaan na mag-negotiate na, itigil na ang pagpapadala ng bomba, itigil na ang away, mag-usap na. Kahit na wala sa atin dito sa Pilipinas ang digmaan, dapat tayong manawagan kasi dapat tayo sapagkat tayo rin ay nagiging biktima ng giyerang ito. Umaabot na rin ang epekto ng digmaan ang gitnang silangan sa atin. Tumataas ang presyo ng langis at mga bilihin. Tumataas na ang lahat ng mga paggastos, ang hanapbuhay ng mga tao. Nakikinig ba ang mga leader sa public opinion ng buong mundo? Nanalangin po kami, Panginoon, na bigyan mo kami ng kapayapaan. Palambutin po ninyo ang aming mga puso na makinig sa mga pinasasabi mo sa amin sa mga pangyayari sa kasaysayan. Baguhin din po ninyo ang puso ng mga lider sa mundo na pagbigyang pagkakataon ang kapayapaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.